At ang parangal para sa International Investor of the Year ay iginagawad sa the Queen of Rehabilitation Projects herself, Miss Mara Villarreal. Umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan sa buong grand ballroom ng hotel. Ang mga ilaw mula sa kamera ay sunod-sunod na kumislap na parabang mga bituing nag-uunahan sa kalangitan. Lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng dahan-dahang tumayo mula sa kanyang mesa. Isang perpektong ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Pero hindi niya narinig ang palakpakan. Ingay lang iyon. Isang malayong ugong na walang kahulugan. Hindi rin niya naramdaman ang paghanga sa mga mata ng mga tao. Para sa kanya, mga anino lang sila sa isang entabladong matagal na niyang pinaghandaan. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang pangalang tinawag, Mara Villarreal, isang pangalang pinanday ng apoy at yelo sa loob ng 15 taon, isang maskara. Dahil ang totoong siya, si Marian de la Riva, ay 15 taon ng patay. Perpekto ang bawat hakbang niya paakyat sa entablado. Ang suot niyang itim na gown ay yumayakap sa kanyang balingkinitang katawan. Simple pero nag-uumapaw sa kapangyarihan. Bawat kilos niya ay kalkulado. Bawat pag-angat ng kanyang kamay, bawat pagtango, lahat ay ensayado. Thank you. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Umaabot sa bawat sulok ng silid. It is an honor to receive this award. My company believes in the power of rehabilitation. We believe that anything broken can be rebuilt, that any failing enterprise can be made strong again. Basta't may tamang diskarte at determinasyon. May dobleng kahulugan ang kanyang mga salita. Isang lihim na mensahe na para lamang sa kanya. Kinuha niya ang mabigat na glass trophy. Malamig. Kasing lamig ng puso niya. Isang flash ng kamera ang sumilaw sa kanyang mga mata. Sa isang saglit, ang ballroom ay naglaho. Napalitan ito ng isang madilim na hardin. Ang malamyos na musika ay naging nakakabinging tawanan. Tawanan ng 3 lalaki. Ang bigat ng tropeo sa kanyang kamay ay biglang naging bigat ng kanilang mga kamay sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang pamilyar na paninikip ng dibdib, ang paghahanap ng hangin na tila ipinagkakait sa kanya. Marian. Isang tinig sa kanyang isipan ang sumigaw. Ang tinig ng isang dalagitang umiiyak, nagmamakaawa. Mabilis niyang ipinilig ang kanyang ulo, sapat lang para iwaksi ang alaala. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ngumiti siyang muli sa mga manonood. Isang ngiti na hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Muli, maraming salamat. Bumaba siya ng entablado kasabay ng isa pang bugso ng palakpakan. Dumiretso siya sa isang tahimik na sulok, malapit sa beranda, malayo sa mga taong gustong bumati sa kanya. Doon, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Itinago niya ito sa paghawak ng mahigpit sa kanyang tropeo. Huwag ngayon, Marian. Huwag kang bibigay. Nag-vibrate ang cellphone sa loob ng kanyang maliit na clutch. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula kay Calvin. Phase 1, ready. 3 salita lang, pero sapat na yon para mapawi ang panginginig ng kanyang mga kamay. Napalitan ito ng isang matatag na determinasyon. Ang sakit ay nag-anyong lakas. Ang mga luha ay naging apoy. Nagtipa siya ng isang salitang sagot. Execute. Itinago niya ang cellphone at muling pinasadahan ng tingin ng mga tao sa ballroom. Ngayon, hindi na sila mga anino. Naghahanap siya. Isang mangangaso na sinusuri ang kanyang biktima. At doon, nakita niya ito. Nakikipagtawanan sa isang grupo ng mga negosyante. Ang kanyang buhok ay medyo numipis na at mayroon ng guhit ng katandaan sa gilid ng kanyang mga mata. Pero ang nangiti, ang mayabang nangiti na yon ay hindi nagbago. Congressman Lander Zamora, ang una sa listahan. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad patungo sa direksyon nito. Dahan-dahan, bawat hakbang ay may layunin.
Nang malapit na siya, kunwari ay may bumangga sa kanyang likuran. Bahagya siyang natumba paharap at ang kaunting laman ng kanyang wine glass ay tumapon sa braso ng Amerikana ni Lander. "Oh my goodness, I'm so sorry," sabi ni Mara. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring pagkataranta. Napalingon si Lander, handa nang magalit. Ngunit natigilan nang makita kung sino ito. Ang inis sa kanyang muka ay napalitan ng pagkamangha. "Miss Villarreal, naku, okay lang. It's nothing. Nakakahiya. Please let me help you," sabi ni Mara. Kumuha ng tissue mula sa isang waiter at marahang ipinunasan ang braso ni Lander. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat nito at kinailangan niya ng lahat ng lakas para hindi ito pandirian. "Huwag mo nang alalahanin," sabi ni Lander, halatang nabighani. "The honor is all mine, Miss Villarreal. I was just telling my colleagues how much I admire your work. You are a true inspiration." Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Mara. "You're too kind, Congressman. But I'm just a simple businesswoman." Huminto siya sandali. Tinitigan ito ng diretso sa mata. "I'm a firm believer that everyone eventually gets what they deserve." Ngumiti lang si Lander. Inakalang isa yung kasabihan sa mundo ng negosyo. "I couldn't agree more." "Kung gayon, I'll see you around, Congressman," sabi ni Mara. Bahagyang tumango bago tuluyang umalis. Pinanood siya ni Lander habang naglalakad palayo. Isang hangal na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi niya alam na ang babaeng iyon ay hindi lang nag-iwan ng mantsa ng alak sa kanyang damit. Nag-iwan ito ng lason. Ilang minuto pa ang lumipas. Masaya pa ring nakikipagkwentuhan si Lander. Ipinagmamalaki pa sa mga kasama ang pagkikita nila ng sikat na si Mara Villarreal. Isang waiter ang lumapit sa kanya. "Sir, may nag-iwan po nito para sa inyo." Iniabot nito ang isang simpleng puting sobre. Walang pangalan, walang anumang marka. "Salamat," sabi ni Lander, kinuha ang sobre. Nagtataka, binuksan niya ito. Sa loob, may isang piraso lang ng litrato. Isang luma at medyo kupas na litrato. Nawala ang ngiti sa mukha ni Lander. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang ingay ng paligid ay tila humina. Nasa litrato ang isang mas batang bersyon niya. Tumatawa habang nakaakbay sa isang dalagitang nakayuko. Hindi malinaw ang mukha ng babae, pero para kay Lander, ang bawat detalye ay nakaukit sa kanyang isipan na parang isang bangungot. Sa ilalim ng litrato, may isang pangungusap na nakasulat sa kamay. "Kilala mo pa ba siya?" Walang anumang liwanag sa loob ng penthouse ni Mara, maliban sa mga ilaw ng syudad na tumatagos sa salaming pader mula sa sahig hanggang kisame. Ang buong Metro Manila ay nakalatag sa kanyang paanan. Isang kumikinang na dagat ng mga pangarap at kasinungalingan. Dito sa itaas ng lahat, ligtas siya. Dito, siya ang may kontrol. Nakatayo siya roon, hawak ang isang kopita ng mamahaling alak, ngunit hindi niya ito iniinom. Pinagmamasdan niya lang ang refleksyon ng mga ilaw sa mamula-mulang likido. Ilang oras na ang nakalipas mula nang iwan niya ang gala. Hinubad na niya ang kanyang itim na gown at nagpalit ng isang simpleng sutlang roba. Wala na ang maskara ni Mara Villarreal, ang reyna. Ang natira na lang ay ang babaeng naghihintay. Isang pinto ang marahang bumukas sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon. Kilala niya ang bawat yabag ni Calvin. "Tapos na," anunsyo ni Calvin. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagod. Hindi sumagot si Mara. Ibinaba niya ang kanyang kopita sa isang marmol na mesa at lumapit sa malaking telebisyon na nakasabit sa pader. Kinuha ni Calvin ang remote at binuksan ito. Agad na bumungad sa screen ang mukha ng isang news anchor. Sa ilalim, nagliliyab ang pulang text, "Breaking news." Isang malaking iskandalo ang sumalubong ngayon kay Congressman Lander Zamora.
sabi ng babaeng anchor. Matapos kumalat online ang mga di umano'y kopya ng bank records at mga litrato na nagpapatunay ng kanyang pagtanggap ng suhol mula sa isang malaking construction firm. Ang impormasyon ay ipinadala sa aming news desk mula sa isang anonymous source kaninang madaling araw lamang. Ipinakita sa screen ang mga dokumento, ang mga litratong kuha sa isang madilim na parking lot. Pagkatapos ay ang mukha mismo ni Lander, galit na galit habang pilit na itinataboy ang mga reporter na nakapalibot sa kanya. Wala itong katotohanan. Ito ay paninira lamang. Isang political assassination. Sigaw ni Lander sa video. Ngunit ang gulat at takot ay bakas na bakas sa kanyang mga mata. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng kongresista. Patuloy ng anchor. Ngunit ayon sa aming source, sa loob ng kamera, nagsimula na ang isang internal investigation at marami sa kanyang mga kaalyado sa partido ang unti-unti nang dumidistansya sa kanya. Pinatay ni Calvin ang telebisyon. Ang katahimikan sa silid ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng balita. Nagsimula nang bumagsak ang kanyang mga stocks. Ang construction firm naglabas na ng statement na iimbestigahan nila ang issue. Sa madaling salita, tapos na siya, ulat ni Calvin. Tumango si Mara, ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako sa blankong screen. Good. Isa lang itong salita, pero walang anumang saya o tagumpay sa tono nito. Malamig, mabigat, napabuntong hininga siya, ngunit walang anumang gaan na kasama nito. Isa lamang itong paglabas ng hangin. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng kahit kaunting kasiyahan, kahit kaunting kapayapaan. Pero wala. Isang haligi pa lang ang nagigiba. Dalawa pa ang natitira. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay tila mas bumibigat. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin na sumasakop sa isang buong pader. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatitig pabalik ay may mga matang matatalim at puno ng determinasyon. Isang mukha na sinanay para itago ang lahat ng emosyon. Ito si Mara. Maganda, makapangyarihan, kinatatakutan. Pero habang tinititigan niya ito, unti-unting lumabas ang mga anino ng nakaraan. Nakita niya ang isang batang babae na may mahabang buhok at mga matang puno ng pangarap. Isang dalagitang naniniwala sa kabutihan. Si Marian. Masaya ka na ba, Marian? Tanong niya sa sarili. Ito ba ang gusto mo? Ang makitang nasisira ang buhay ng iba? Napapikit siya ng mariin. Hindi. Ang gusto ni Marian ay katarungan. Ang gusto ni Marian ay may maniwala sa kanya. Pero wala. Walang naniwala. Pinagtawanan lang siya. Itinaboy. Kaya namatay si Marian at isinilang si Mara. Idinilat niyang muli ang kanyang mga mata. Wala na ang anino ni Marian. Si Mara na ulit ang nandoon. Sinimulan nila ito. Bulong niya sa salamin. Tatapusin ko lang. Bumalik siya sa sala kung saan naghihintay si Calvin. Ano ang reaksyon ng dalawa? Naunawaan agad ni Calvin kung sino ang tinutukoy niya. Nag-uusap sila ngayon. I'm monitoring their call. Pinindot ni Calvin ang isang button sa kanyang tablet. Isang audio recording ang nagsimulang tumugtog. Boses ng dalawang lalaking natataranta. Imposible! Paanong nangyari to? Boses yun ni Hugo, ang pangalawa sa listahan. Hindi ko alam, pero hindi ito coincidence, Hugo. Sagot ng isa pa. Ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Boses ni Samuel. Una si Lander, kasunod na tayo. May gumagalaw sa atin. May nakakaalam. Sino? Sino ang gagawa nito? Hindi ko alam, pero kailangan nating malaman kung sino ang kaaway natin bago pa huli ang lahat. Pinatay ni Calvin ang recording. They're scared. They're trying to find out who's behind the attack. Hayaan mo sila, sabi ni Mara. Umupo sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang isang naka-encrypt na file. Lumitaw sa screen ang profile ng isang lalaki.
Nakangiti ito sa litrato, mukhang kagalang-galang sa suot nitong mamahaling suit. Hugo Serrano, Vice President ng isa sa pinakamalaking bangko sa bansa, ang pangalawang haligi. Ihanda mo na ang susunod na yugto, Calvin. Utos ni Mara. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa litrato ni Hugo. Masusunod, ma'am. Nang akmang aalis na si Calvin, biglang tumunog ang isang telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi ito ang personal phone ni Mara o ang business phone niya. Ito ang isang burner phone na para lamang sa mga emergency. Isang linyang imposible dapat matrace. Nagkatinginan sila ni Calvin. Sino ang tatawag dito? Kinuha ni Mara ang telepono. Nakasulat sa screen, unknown number. Nagdalawang isip siya ng 1 segundo bago sagutin at i-loudspeaker ito. Hello? Isang saglit na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang boses ng lalaki ang bumasag dito. Isang boses na pamilyar. Isang boses na naging dahilan ng kanyang mga bangungot sa loob ng 15 taon. Sino ka? Tanong ng boses sa kabilang linya. Hindi nagpapakilala, ngunit puno ng pagbabanta. Ano ang kailangan mo sa amin? Click! Ibinaba ni Mara ang telepono at ang katahimikan na pumuno sa silid ay mas matindi pa kaysa sa isang sigaw. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, walang bakas ng takot, walang bahid ng galit. Para sa isang estranghero, aakalain nilang wala lang siyang narinig na anumang banta. Pero kilala ni Calvin si Mara. Nakita niya ang halos hindi mapansing pag-igting ng kanyang panga. Nakita niya ang paraan ng bahagyang panlalamig ng kanyang mga mata na para bang isang manipis na yelo ang unti-unting bumalot sa mga ito. Naramdaman ni Calvin ang pamilyar na paghigpit ng kanyang dibdib, pag-aalala. Ito ang emosyong palagi niyang bitbit sa tuwing kasama niya si Mara. Samuel, sabi ni Calvin, hindi isang tanong kundi isang kumpirmasyon. Kilala niya ang tunog ng banta kapag naririnig niya ito. Sagot ni Mara. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Naglakad siya patungo sa bintana. Tinalikuran si Calvin at muling tumitig sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Natatakot na ang daga. Mabuti. Mara, hindi ito mabuti. Giit ni Calvin. Lumapit sa kanya. Masyadong mabilis. Masyado kang agresibo. Ngayon, alam na nilang may isang tao sa likod nito. Hindi na sila basta-bastang maghihintay. Gagalaw sila. Yun naman talaga ang plano, hindi ba? Sabi ni Mara, hindi pa rin lumilingon. Ang palabasin sila sa kanilang mga lungga. Ang plano ay isa-isahin sila. Paralisahin muna si Lander, pagkatapos si Hugo, bago mo harapin si Samuel. Paliwanag ni Calvin, hindi maitago ang pagkabahala sa kanyang boses. Pero ngayon, nag-umpisa na silang mag-isip. At kasama na nila ang mayor. Si Mayor De Villa ay hindi katulad ng dalawa. Mas makapangyarihan siya, mas tuso. Gagamitin niya ang lahat para protektahan ang magiging pamilya niya. Sa wakas, humarap si Mara sa kanya. Takot ka na ba, Calvin? Ang tanong ay parang isang sampal. Ngunit hindi nasaktan si Calvin. Nakita niya ang totoong tanong sa likod ng mga mata nito. Iiwan mo na rin ba ako? Oo, takot ako. Gusto niyang isagot. Pero hindi para sa sarili ko, para sa'yo. Pero alam niyang hindi iyon ang gustong marinig ni Mara. Ang kailangan nito ngayon ay hindi kahinaan, kundi lakas. Nag-iingat lang ako. Sagot niya sa mas mahinahong tono. Para sa'yo. Tinitigan siya ni Mara ng ilang sandali na para bang sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ay tumango ito. Gawin mo ang trabaho mo, Calvin. Siguraduhin mong walang makakalapit sa akin at ihanda mo na ang lahat para kay Hugo. Iyon na ang hudyat na tapos na ang usapan. Walang lugar para sa pag-aalinlangan sa mundo ni Mara. Tumango si Calvin. Masusunod, ma'am. Iniwan niya si Mara sa sala at pumasok sa sarili niyang kwarto sa kabilang dulo ng penthouse. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, napapikit habang humihinga ng malalim. Ang tapang ni Mara.
Iyon ang hinahangaan niya. Pero yun din ang kinatatakutan niya. Dahil ang tapang na yon ay isinilang mula sa matinding sakit at baka ito rin ang maging dahilan ng kanyang pagbagsak. Naglakad siya patungo sa kanyang kama at umupo sa gilid nito. Kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa side table. Binuksan niya ito, ngunit hindi pera o card ang kanyang tiningnan. Mula sa isang lihim na bulsa sa loob, maingat niyang inilaba ang isang maliit na litrato. Kupas at may tupina sa mga gilid. Ang litrato ng isang dalagita. Si Marian de la Riva. Nakasuot ito ng simpleng uniforme ng high school. Ang kanyang buhok ay nakapusod at may isang nahihiyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, puno ng mga pangarap at tiwala sa mundo. Isang mundong sisira sa kanya. Haplos ni Calvin ang litrato. 15 taon na. 15 taon na niyang dala-dala ito. Isang paalala, isang parusa. Ang imahe sa kanyang isipan ay lumabo at napalitan ng ibang alaala. Isang maingay na party. Siya, isang 18 taong gulang na waiter, sinusubukang iwasan ang mga lasing na bisita. Nakita niya si Marian sa isang sulok, mukhang hindi komportable. Pagkatapos, nakita niya nang lapitan ito nina Samuel, Lander at Hugo. Narinig niya ang kanilang malakas na tawanan. May naramdaman siyang mali. Ngunit ano ang magagawa niya? Isa lang siyang staff. Sila, mga anak ng mayayamang pamilya. Pagkalipas ng isang oras, narinig niya ang mga mahihinang iyak mula sa madilim na bahagi ng hardin. Sumilip siya at doon niya nakita ang tanawing sumira, hindi lang sa buhay ni Marian, kundi pati na rin sa konsensya niya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumulong, pero hindi siya kumilos. Naduwag siya. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang mga iyak ni Marian ay tumatarak sa kanyang likod na parang mga punyal. Ang pagsisising iyon ang nagtulak sa kanya na iwan ang lahat. Nagtrabaho siya, nag-ipon, at hinanap si Marian. Inabot siya ng 2 taon bago niya ito natagpuan sa Singapore. Hindi na ang dalagitang puno ng pangarap, kundi isang babaeng basag na, sinusubukang mabuhay. Mula noon, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na niya ito iiwan. Poprotektahan niya ito, kahit na mula sa sarili nito. Ibinalik niya ang litrato sa pitaka nang may panginginig sa kamay. Samantala, sa isang marangyang opisina na may tanawin ng buong syudad, galit na ibinagsak ni Mayor de Villa ang telepono. Katatapos lang niyang kausapin si Samuel, ang kanyang magiging manugang na halos hysterical na sa kabilang linya. Mga walang silbi, sigaw ng mayor sa kanyang mga tauhan na nakatayo sa harap ng kanyang mesa. 2 araw na at hanggang ngayon, wala pa rin kayong nahahanap tungkol sa babaeng yon. Isang multo ba siya? Mayor, pasensya na po, sabi ng isa sa mga tauhan. Isang dating general ng pulisya na ngayon ay pinuno ng kanyang security team. Malinis po talaga ang record ni Mara Villarreal. Nag-umpisa lang ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya 15 taon na ang nakakaraan sa Singapore. Bago noon, para po siyang hindi umiral. Walang taong hindi umiiral. Dagok ng mayor sa kanyang mesa. Ang kanyang mukha, nakaraniwang kalmado at kalkulado sa harap ng publiko, ay nababalot ngayon ng purong pagbabanta. Hindi niya hahayaang masira ang kasal ng kanyang anak. Ang alyansang ito kay Samuel ay mahalaga para sa kanyang mga plano sa politika. May tinatago siya. At kapag may tinatago ang isang tao, ibig sabihin may kahinaan siya. Hanapin ninyo ang kahinaang iyon. Gamitin ninyo ang lahat ng koneksyon natin, lahat ng pabor na utang sa akin. Gusto kong malaman ang bawat detalye ng buhay niya, kahit pa ang kulay ng una niyang lampin. Naiintindihan niyo ba? Yes, Mayor. Sabay-sabay na sagot ng mga tauhan niya bago mabilis na lumabas ng opisina. Naiwang mag-isa
Lumapit ang mayor sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Pinanood niya ang mga sasakyan sa ibaba na parang mga langgam. Sa mundong ito, may mga mandaragit at may mga biktima. At si Mayor Antonio de Villa sa buong buhay niya ay palaging sinisigurado na siya ang mandaragit. Mara Villarreal, bulong niya sa hangin. Sino ka man, sisisirin mong hinamon mo ang pating sa sarili niyang karagatan. Bumalik sa penthouse, hindi na malaya ni Calvin ang panganib na unti-unti nang gumagapang palapit. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang protektahan si Mara. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang i-double check ang lahat ng kanilang digital firewalls. Pinalakas niya ang encryption sa kanilang mga komunikasyon. Gumawa siya ng mga bagong contingency plans. Bawat kilos niya ay ginagawa ng may desperadong pangangailangan na maitama ang kanyang pagkakamali. 15 taon na ang nakakaraan. Hindi niya hahayaang may mangyaring masama ulit kay Marian. Hindi na. Hinding-hindi na. Sa kabilang silid, si Mara ay nakatayo pa rin sa dilim. Hawak ang burner phone na ginamit ni Samuel. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya sinabi kay Calvin, pero na-trace niya ang tawag ni Samuel bago pa man ito matapos. Alam na niya kung nasaan ito. Alam na niya ang numero ng opisina nito, ang numero ng bahay nito. Takot ka na, Samuel, isip niya. Dapat lang. Dahil hindi pa ako nagsisimula. Pinindot niya ang intercom. Calvin, mag-umpisa ka nang mag-imbestiga sa lahat ng dealings ni Hugo Serrano sa bangko. Lahat ng kahina-hinalang transaksyon sa loob ng huling 5 taon. Gusto kong makuha ang lahat ng yon bukas ng umaga. Masusunod. Sagot ni Calvin mula sa kabilang linya. Nang gabing iyon, walang natulog sa penthouse. Si Mara ay abala sa paghahanda ng kanyang susunod na atake, habang si Calvin ay abala sa pagtatayo ng pader para protektahan sila. Isang nakakabinging katahimikan ang namamagitan sa kanilang dalawa. Ang katahimikan ng mga lihim at hindi masabing mga salita. Sa di kalayuan, isang anino ang nagsimulang kumilos. Ang mga tauhan ng mayor ay nag-umpisa ng maghukay at sa ilalim ng isang makapal na patong ng mga kasinungalingan at mga taon na lumipas, malapit na silang makahanap ng isang pangalan. Isang pangalan na matagal nang ibinaon sa limot. Marian de la Riva. Ang babala ni Calvin ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Mara, ngunit para itong isang malayong tunog na pinili niyang huwag pansinin. Ang takot ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Ang pag-atras ay hindi kailanman naging parte ng plano. Ang tawag ni Samuel ay hindi nagdulot sa kanya ng kaba. Sa halip nagsilbi itong gasolina. Pinatunayan lang nito na nasasaktan na sila. At masaya si Mara na diinan pa ang sakit. Hindi tayo titigil, sabi niya kay Calvin kinaumagahan habang nakatayo sila sa harap ng isang pader ng mga monitor sa kanyang home office. Ang bawat screen ay nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng CCTV, mga stock market charts at mga linya ng code. Sa katunayan, bibilisan natin. Mara, this is reckless, pagtutol ni Calvin. They are actively hunting us now. The mayor has resources at ako ay may determinasyon. Putol ni Mara sa kanya. Ang mga mata ay nakapako sa isang particular na monitor. Ang live feed mula sa lobby ng Serrano Universal Bank. Nawalan ako ng 15 taon sa buhay ko, Calvin. Hindi na ako mag-aaksaya ng kahit isang araw pa. Nakita ni Calvin ang apoy sa mga mata nito at alam niyang wala na siyang magagawa. Ito ang Mara na kinatatakutan niya. Ang Mara na handang sunugin ang lahat, pati na ang sarili, para lang makamit ang kanyang gusto. Tumango na lamang si Calvin at bumalik sa kanyang sariling computer. The bait is in place. I know, sagot ni Mara habang minamanipula ang mga numero sa kanyang screen at malapit na niyang kagatin. Sa loob ng sumunod na 2 oras, ang opisina ay napuno lamang ng tunog ng mabilis na pagtipa sa keyboard. Si Mara ay parang isang konduktor ng isang komplikadong orkestra
Bawat pindot niya ay isang nota sa isang nakamamatay na musika. Nag-setup siya ng isang serye ng mga pekeng international accounts. Gumamit siya ng mga algorithm para magmukha itong lehitimong mga transaksyon. Pagkatapos, sa isang click lang, inilipat niya ang isang malaking halaga ng maruming pera sa isang account na direktang nakapangalan sa isang shell corporation ni Hugo Serrano. Isang digital na patibong na perpektong naitago sa libu-libong transaksyon ng bangko. Isang bomba na naghihintay lang ng tamang oras para sumabog. At ang detonator ay isang anonymous tip sa Anti-Money Laundering Council. Bandang tanghali, nagsimula ang gulo. Sa monitor, nakita ni Mara ang pagdating ng mga naka-uniforming ahente sa lobby ng bangko. Nagkaroon ng komosyon. Ang mga empleyado ay nataranta. Si Hugo Serrano mismo ang lumabas mula sa kanyang glass-walled office sa itaas. Ang mukha ay puno ng pagkalito at aruga siya. Anong ibig sabihin nito? Do you know who I am? Narinig ni Mara ang boses ni Hugo mula sa isang audiobug na matagal nang itinanim ni Calvin. Hindi sumagot ang pinuno ng mga ahente. Iniabot lang nito ang isang warrant. Nanlaki ang mga mata ni Hugo habang binabasa ang dokumento. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng maputlang takot. "This is a mistake! Frame up ito!" Sigaw niya. Pero huli na ang lahat. Ipinakita ng ahente ang mga ebidensyang hawak nila sa isang tablet. Ang mga bank transaction, ang mga account number, lahat ay nakaturo sa kanya. Isang perpektong krimen na hindi niya ginawa. Ngunit lahat ng ebidensya ay nagsasabing siya ang may sala. Ang aroganteng si Hugo Serrano, ang pangalawang haligi, ay dahan-dahang napaluhod sa gitna ng kanyang sariling kaharian. Ang kanyang mga kamay ay pinusasan sa kanyang likuran habang hinihila siya palabas ng mga ahente na puno ang lobby ng mga flash ng kamera mula sa mga miyembro ng media na tila bigla na lang sumulpot. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Pinatay ni Mara ang monitor. Tapos na ang palabas. Sa isang marangyang penthouse sa kabilang bahagi ng syudad, napatayo si Samuel De Leon mula sa kanyang kinauupuan. Nabitawan niya ang baso ng whiskey na hawak niya at ito'y nabasag sa mamahaling Persian rug. Nakatitig siya sa telebisyon sa gumugulong na balita tungkol sa pag-aresto kay Hugo. Ang kanyang mukha ay puting-puti, pinagpapawisan sa kabila ng malamig na aircon. Una si Lander. Ngayon si Hugo. Ako na ang susunod. Sigaw ng isang tinig sa kanyang isipan. Parating na siya. Bumalik sa penthouse ni Mara, ang katahimikan ay muling namayani. Kumuha siya ng isang bote ng champagne at nagsalin sa isang kopita. Itinaas niya ito na para bang may kausap sa kawalan. "Nakikita mo ba ito, Marian?" Bulong niya. "Isa na lang, malapit na tayong makakuha ng hustisya." Pero ang tagumpay ay may mapait na lasa. Ang kasiyahang inaasahan niya ay panandalian lamang, may kulang pa rin. Ang pinakaugat ng kanyang sakit ay malaya pa. Si Samuel, ininom niya ang champagne. Malamig itong dumaloy sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito napawi ang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Pumasok si Calvin. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalalang hindi pa kailanman nakita ni Mara. Humihingal siya na para bang tumakbo siya ng malayo. "Anong problema?" tanong ni Mara. Bahagyang kumunot ang noo. Hindi agad nakasagot si Calvin. Hinahabol niya ang kanyang hininga. "Calvin, magsalita ka." "Nahanap nila," sabi ni Calvin. Ang kanyang boses ay halos pabulong sa takot. Ang mga tauhan ng mayor, naghukay sila ng malalim. Ginamit nila ang lahat ng koneksyon nila. "Anong nahanap nila?" tanong ni Mara. Naramdaman ang biglaang paglamig ng kanyang dugo. Tinitigan siya ni Calvin ng diretso sa mata. Ang balita ay kasing bigat ng isang hatol. "Mara, nalaman na nila ang totoong pangalan mo. Alam na nilang ikaw, si Marian de la Riva." Ang mga salita ni Calvin ay parang isang malakas na sampal
na gumising kay Mara mula sa kanyang pagkalasing sa tagumpay. Alam na nilang ikaw si Marian de la Riva. Sa isang iglap, ang sahig na kinatatayuan niya ay tila gumuho. Ang penthouse na nagsisilbing kanyang kuta ay biglang naging isang kulungang babasagin. Ang pangalang Mara Villarreal, ang kanyang baluti, ay biglang naging manipis na papel. Pero sa loob lang yon ng isang segundo, mabilis niyang ibinalik ang kontrol. Huminga siya ng malalim. Itinulak palayo ang takot na nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Pinalitan niya ito ng yelo. So the ghost finally has a name. Sabi niya, ang kanyang boses ay mas malamig pa kaysa dati. Good. Mas magiging personal ang laban na ito. Mara, hindi mo naintindihan. Giit ni Calvin. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Hindi na lang ito tungkol sa paghihiganti. Buhay mo na ang nakataya. Gagamitin nila ang nakaraan mo laban sa'yo. Sisirain nila ang reputasyon mo, ang lahat ng pinaghirapan mo. Wala akong pakialam sa reputasyon, sagot ni Mara. Ang reputasyong yan ay isa lang kasangkapan. At ngayon, gagamitin ko ito para sa huling pagkakataon. Akmang may sasabihin pa si Calvin nang biglang tumunog ang isang notifikasyon mula sa laptop ni Mara. Isang email. Hindi ito isang ordinaryong email. Ito ay dumating sa kanyang personal, highly encrypted account na iilan lang ang nakakaalam. Naglakad si Mara papunta sa laptop. Ang kanyang mga kilos ay dahan-dahan, ngunit may bigat. Nakita niya ang pangalan ng nagpadala. Samuel De Leon. Napahinto si Calvin. Naramdaman ni Mara ang paglamig ng hangin sa kanyang likuran. Dahan-dahang umupo si Mara. Tinitigan niya ang screen. Ang subject ng email ay hindi isang pagbabanta. Ito ay isang tanong. Isang tanong na bumaon sa kanyang puso na parang isang kutsilyo. Subject. Tanungin mo ang tagapagtanggol mo kung nasaan siya 15 years ago. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng syudad sa labas ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang sariling dibdib. Tumingin siya kay Calvin. Nakatayo ito roon. Ang muka ay biglang namutla. Nakita niya ang gulat at takot sa mga mata nito. Isang takot na hindi niya pa nakikita dati. At sa isang saglit, naunawaan niya. Hindi ito takot para sa kanya. Ito ay takot para sa sarili nito. Nanginginig ang kanyang kamay habang ginagalaw ang mouse. Nag-click siya para buksan ang email. Walang nakasulat na kahit ano sa katawan ng mensahe. Isang file lang ang naka-attach. Isang PDF file na may titulong Event Staff Log, De Leon Residence, October 17, 26. Hinanap agad ng mga mata ni Mara ang listahan ng mga pangalan. Mga waiter, mga janitor, mga parking attendant. Sa ikalimang pangalan, tila tumigil ang paghinga ni Mara. Ramos Calvin Position, waiter time in 6:00 p.m., time out 3:00 a.m. Ang litrato ng ID ni Calvin, mas bata, mas payat, nakatingin ng diretso sa kanya. Ang larawang yon ay katibayan. Isang malamig at walang kaluluwang piraso ng papel na nagpatunay sa pinakamalaking takot niya. Naroon siya. Naroon siya sa bahay na yon. Naroon siya noong gabing iyon. Ang mundo ni Mara ay gumuhoy sa isang segundong pagbabasa. Hindi ang galit, hindi ang paghihiganti, kundi ang pagtataksil. Ang pagtataksil ng nag-iisang tao na pinayagan niyang makita ang kanyang sugat. Ang tanging taong pinaniwalaan niyang tumayo sa panig niya. Ngayon, alam na niya. Si Calvin ay hindi isang tagapagligtas. Si Calvin ay isang saksi na piniling manahimik. Dahan-dahang itinaas ni Mara ang kanyang tingin mula sa screen at ibinaling ito kay Calvin. Ang kanyang mga mata ay hindi na yelo. Ang mga ito ay walang buhay. Calvin! Ang kanyang boses ay pabulong. Isang hininga lang, ngunit mas nakakabingi pa ito kaysa sa isang sigaw. Sabihin mong hindi totoo. Hindi makagalaw si Calvin.
Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding labanan sa pagitan ng pag-amin at takot. Ang kanyang bibig ay nagbukas at nagsara, ngunit walang lumalabas na salita. Ang kanyang katahimikan ay sapat na. Napakagat si Mara sa kanyang labi hanggang sa naramdaman niya ang maalat na lasa ng dugo. Tumingin siya sa litrato ng ID ni Calvin sa screen. Ang kanyang personal na kalihim, ang kanyang pinagkakatiwalaan, ang kanyang anino, ay isang bahagi ng kanyang bangungot. Nagdilim ang paningin ni Mara. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para hindi magwala. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa matinding galit. Mabilis niyang hinablot ang kanyang laptop at inihagis ito ng malakas sa malaking salamin sa dingding. Bash! Ang malaking basag ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Ang salamin ay nabasag sa libu-libong piraso na para bang ang mga pira-pirasong piraso ay sumasalamin sa kanyang wasak na puso. Bakit? Sigaw ni Mara. Ang kanyang tinig ay nabasag sa huling sandali. Bakit, Calvin? Hindi mo lang ako pinabayaan sa Singapore. Pinabayaan mo ako nung gabi na yon. Isa ka sa mga nakakita, pero pinili mong manahimik. Si Calvin, sa wakas, ay nagawang gumalaw. Naglakad siya palapit kay Mara. Ang kanyang mukha ay naliligo sa mga luha. Mara, please, pakinggan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Sigaw ni Mara na paatras. Ang kanyang mga kamay ay itinukod niya sa mesa. Ang mga buko ay namumuti sa sobrang higpit. Wala nang kwenta ang anumang sasabihin mo. Ginawa mo lang ito dahil sa konsensya. Hindi mo ako minahal. Ginawa mo ito para patawarin mo ang sarili mo. Ang sakit ng pagtataksil na ito ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng orihinal na krimen dahil ito ay dumating mula sa tanging taong pinayagan niyang maging totoo sa kanyang buhay. Ang mga salita ni Mara ay tumama kay Calvin na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Nag-alis ng lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang bawat akusasyon, bawat patak ng luhang nagbabadyang tumulo mula sa mga mata nito ay isang punyal na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso. Dahil lahat ng yon ay totoo. Mara, sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay nabasag. Hindi na niya kinaya. Ang bigat ng 15 taon ng pagkakasala ay tuluyan ng nagpabagsak sa kanya. Sa harap ni Mara, sa gitna ng mga bubog na kumikinang sa sahig na parang mga basag na bituin, dahan-dahang lumuhod si Calvin. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa sahig, yumuko, at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Totoo. Umamin siya. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng sakit. Totoo ang lahat. Nandoon ako. Naramdaman niya ang pag-igting ng katawan ni Mara, ngunit hindi siya nag-angat ng tingin. Hindi niya kayang makita ang galit sa mga mata nito. Isa lang akong bata noon, Mara. 18 taong gulang na waiter na takot sa sarili niyang anino. Patuloy niya ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan. Nakita ko kayo. Nakita ko ang ginawa nila. Narinig kita. Narinig kitang umiiyak. Huminto siya. Nanginginig ang buong katawan sa alaala. Pero wala akong ginawa. Duwag ako. Mas inisip ko ang trabaho ko, ang pamilya ko. Natakot ako sa kapangyarihan nila. Kaya tumalikod ako. At ang tunog ng pagtalikod na yon, ang mga yabag ko palayo sa'yo, iyon ang sumisira sa akin tuwing gabi sa loob ng 15 taon. Tumingala siya. Ang mukha niya ay basang-basa na ng luha. Nakita niya si Mara, nakatayo roon na parang isang estatwang gawa sa yelo. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit ang isang butil ng luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang isang luhang yon ay mas masakit pa kaysa sa 1,000 sampal. Iniwan ko ang trabaho kinabukasan. Iniwan ko ang pamilya ko. Nagpunta ako sa Singapore hindi para magsimula ng bagong buhay, kundi para hanapin ka.
Kwento niya, 2 taon, Mara. 2 taon kitang hinanap. Gabi-gabi, ipinagdarasal kong sana mahanap kitang ligtas. At nang sa wakas, ay makita kita. Muling bumalik ang alaala. Isang madilim na eskinita sa Singapore. Si Mara mas payat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakaupo sa tabi ng basurahan, nanginginig sa ginaw. Ang babaeng dati puno ng pangarap ay naging anino na lang ng kanyang sarili. Nang makita kita sa ganoong kalagayan, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na kita pababayaan. Hinding-hindi na. Tumayo siya, dahan-dahan. Alam kong mali na tulungan ka sa paghihiganti mo. Alam kong hindi ito ang magpapagaling sa'yo. Pero pakiramdam ko, wala akong karapatang pigilan ka. Pakiramdam ko, ito ang parusa ko. Ang tulungan kang gawin ang gusto mo. Kahit alam kong lalamunin lang nito ang natitirang kabutihan sa puso mo. Hindi kita tinulungan para sa sarili ko, Mara. Tinulungan kita dahil mahal kita. Sabi niya sa huli. Ang kanyang boses ay isang desperadong bulong. At kahit anong sabihin mo, totoo iyon. Hindi kumibo si Mara. Ang kanyang tingin ay blangko, nakatuon sa isang malayong lugar na tanging siya lang ang nakakakita. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang tagiliran. Pagkatapos ng tila isang walang hanggang katahimikan, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kalamigan nito ay kayang magpayelo ng impyerno. Umalis ka. Isang salita lang. Isang utos. Isang hatol. Mara, please. Sinabi kong umalis ka. Ulit niya. Mas may diin, ngunit hindi pa rin tumitingin sa kanya. Ayokong makita ang pagmumukha mo. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka sa buhay ko. Alam ni Calvin na wala nang natitirang salita para ayusin ito. Hindi ngayon. Tumango siya, ang kanyang puso ay durog na durog. Sige, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Tinalikuran niya si Mara at naglakad palabas ng silid. Bawat hakbang palayo sa kanya ay kasing sakit ng mga yabag niya noong gabing iyon. 15 taon na ang nakalipas. Nang magsara ang pinto, naiwan si Mara na mag-isa sa gitna ng nagkalat na bubog. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ngayon, wala na siya. Mag-isa na lang talaga siya. Ang kanyang general, ang kanyang anino, ang kanyang tanging kakampi ay bahagi rin pala ng mga multo ng kanyang nakaraan. Ang plano ng paghihiganti. Ano pa ang silbi nito ngayon? Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Nanginginig. Basag. Katulad niya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa sahig. Kinuha niya ito, iniisip na baka si Calvin pa rin iyon. Ngunit hindi. Ito ay isang email notification mula sa kanyang bangko. Binuksan niya ito. Isang maikling mensahe lang. Subject, Urgent Account Notification. Dear Miss Villarreal, please be advised that all your corporate and personal assets under our institution have been temporarily frozen, effective immediately, pending investigation based on a warrant issued by the Regional Trial Court. Ang mensahe mula sa bangko ay tila isang malaking batong humampas sa dibdib ni Mara, nag-alis ng natitirang hininga sa kanya. Assets frozen, pending investigation, warrant issued by the court. Ang mga salitang yun ay umikot-ikot sa kanyang isipan. Hindi ito maaari. Ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang imperyo na binuo niya mula sa abo sa loob ng 15 taon. Lahat ng yun ay biglang nawala na parang bula. Ito ang ganti nila. Ito ang gawa ni Mayor de Villa. Mabilis siyang tumayo, hinayaan ang sakit mula sa mga bubog na bumaon sa kanyang palad. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang tumawag ang kanyang mga abogado, ang kanyang mga koneksyon sa ibang bansa. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliri habang hinahanap ang numero ng kanyang pangunahing abogado.
Nagring ito ng ilang beses bago sinagot. "Miss Villarreal," sabi ng boses sa kabilang linya, ngunit iba ang tono nito. Malamig. Formal. "Montenegro, what the hell is happening? My assets are frozen," sigaw ni Mara sa telepono. "I know, ma'am. We received the notice," kalmadong sagot ng abogado. "There are serious allegations against you. Market manipulation, economic sabotage. That's bullshit and you know it. Gawa-gawa lang nila yan." "Perhaps," sabi ng abogado, "but the court has issued the warrant. And frankly, Miss Villarreal, with Mayor De Villa's influence behind this, my hands are tied. My firm cannot afford to be involved in this kind of high-level political crossfire. I'm sorry, but we have to drop you as a client." Click. Ibinaba ng abogado ang telepono. Napatulala si Mara. Ang kanyang sariling abogado? Tinalikuran siya. Sinubukan niyang tawagan ang isa sa kanyang pinakamalaking business partner sa Hong Kong. Isang taong tinulungan niyang yumaman. Diretso ito sa voicemail. Sinubukan niya ang isa pa sa New York. Hindi sinasagot. Isa-isa. Ang mga pinto ay nagsasara. Ang mga tulay na itinayo niya ay isa-isang sinusunog. Si Mayor De Villa ay hindi lang siya inaatake. Binubura nito ang kanyang buong pagkatao. Biglang tumunog ang burner phone na ginamit niya para kausapin si Samuel. Nag-aalangan, sinagot niya ito. "Hello, Marian." Ang boses ni Samuel. Ngayon, wala na ang takot. Napalitan na ito ng pagmamayabang, ng tagumpay. "Kumusta ka na? Narinig ko ang balita. Mukhang abala ka sa pakikipag-usap sa mga bangko," sabi nito. Halatang natutuwa. "Sayang ang effort mo. Walang tutulong sa'yo. Tapos ka na." "Hindi pa ako tapos sa'yo, Samuel," sagot ni Mara. Ang bawat salita ay puno ng lason. Narinig niya ang isang malakas na tawa mula sa kabilang linya. "Talaga ba? Ano ang gagawin mo? Wala ka ng pera. Wala ka ng kapangyarihan. At ang aso mo, si Calvin, nasaan na siya?" "Oh, oo nga pala. Nalaman mo na pala ang sikreto niya." Masakit ano? Ang malaman na ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan mo ay isa ring duwag na nanood lang habang sinisira ka. Bawat salita ni Samuel ay isang suntok. Alam niya kung saan sasaksakin para mas masakit. "Huwag kang mag-alala, Marian," patuloy ni Samuel. "Magpapadala na lang ako sa iyo ng imbitasyon sa kasal ko para makita mo kung ano ang itsura ng totoong tagumpay. Isang magandang asawa, isang makapangyarihang pamilya, isang buhay na hindi mo kailanman magkakaroon. Manatili ka na lang sa lungga mo at mabulok ka diyan." Click. Ibinaba ni Samuel ang tawag. Nabitawan ni Mara ang telepono. Sumalampak siya sa sahig. Sumandal sa pader na may basag na salamin. Tapos na. Tama si Samuel. Natalo siya. Wala siyang pera. Wala siyang kaibigan. Wala siyang kakampi. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng lakas ay siya ring nagbigay sa kanya ng pinakamalaking sakit. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang syudad na dati ay tila isang kaharian sa kanyang paanan ay ngayon ay parang isang malaking halimaw na handa siyang lamunin. Ang lahat ng alaala ay bumalik. Ang tawanan ng tatlong lalaki, ang mga akusasyon ng kanyang sariling pamilya. Sinungaling, pahiya ka lang, ikaw ang may kasalanan. Ang pakiramdam ng pag-iisa, ang nakakabinging katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, humagulgol si Mara Villarreal na parang isang batang walang magawa. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pighati na kinimkim niya sa loob ng napakatagal na panahon ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog. Hindi na siya si Mara ang reyna. Siya na ulit si Marian, ang dalagitang sinira ng mundo. At sa pagkakataong ito, wala nang Calvin na darating para iligtas siya. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, may narinig siyang isang mahinang katok sa pinto ng penthouse. Hindi niya ito pinansin.
Marahil ay imahinasyon niya lang iyon, ngunit ang katok ay umulit, mas malakas. Sino yon? Ang mga pulis para arestuhin siya? Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ng kanyang mga luha. Kung ito na ang katapusan, haharapin niya ito nang nakatayo. Naglakad siya papunta sa pinto. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Tumingin siya sa peephole. Ang taong nakatayo sa labas ay si Calvin. Hindi siya umalis. Hawak niya ang isang lumang leather-bound journal at sa kanyang mga mata, nakita ni Mara hindi ang pagkakasala, kundi ang isang matibay na determinasyon. Hindi pa tapos ang laban, sabi ni Calvin mula sa labas. Ang kanyang boses ay naririnig sa intercom, matatag at malinaw. Hindi kita iiwan, Mara. Hinding-hindi na. Nakatitig lang si Mara sa mukha ni Calvin sa screen ng intercom. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag itong papasukin. Sumisigaw na isara ang pinto at isara ang kanyang puso. Tulad ng ginawa niya 15 taon na ang nakalipas. Ngunit may iba sa mga mata ni Calvin ngayon. Wala na roon ang anino ng pagkakasala na palagi niyang daladala. Napalitan ito ng isang bagay na mas matatag. Isang bagay na hindi niya matanggihan. Dahan-dahan, nanginginig ang kamay. Pinindot niya ang unlock button. Bumukas ang pinto. Pumasok si Calvin sa penthouse na ngayon ay parang isang larangan ng digmaan. Maingat siyang humakbang, umiiwas sa mga bubog sa sahig. Tumayo siya sa harap ni Mara, hindi masyadong malapit. Binibigyan ito ng espasyo. "Bakit ka bumalik?" tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay mahina at paos dahil sa pag-iyak. "Sinabi ko nang umalis ka." "Sinabi mo nga," sagot ni Calvin. Ang kanyang boses ay malumanay. "Pero ipinangako ko sa sarili ko na hindi na kita ulit tatalikuran at plano kong tuparin yon." Hindi sumagot si Mara. Tinalikuran niya ito at muling tumingin sa bintana. "Huli na ang lahat, Calvin. Wala na sa akin ang lahat. Natalo na ako." "Hindi ka patalo," sabi ni Calvin, dahil ang tunay na laban ay hindi tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa katotohanan. Inilapag ni Calvin sa isang malinis na mesa ang hawak niyang lumang journal. "Sa loob ng 15 taon, dinala ko ang bigat ng aking katahimikan. Pero may isa pa akong dinala." Binuksan niya ang journal. Sa gitna ng mga luma at naninilaw na pahina, may isang maliit na hiwa. Mula roon, maingat niyang inilabas ang isang maliit at luma ng USB flash drive. Itim, simple. Ngunit para kay Mara, ang maliit na bagay na yon ay tila isang bombang sasabog anumang oras. "Ano yan?" tanong niya. Hindi lumilingon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa refleksyon nito sa salamin ng bintana. "Noong gabing iyon," simula ni Calvin, at napalunok siya na para bang ang mga salita ay buhangin sa kanyang lalamunan. Isa sa mga kasama nila, isang mas batang lalaki, ipinagmamayabang niya ang nangyari. Mayabang niyang ipinapakita sa isa pang waiter ang isang video sa cellphone niya. Lasing na siya noon. Habang natutulog siya sa staff room, kinuha ko ang cellphone na niya. Nanginginig ang mga kamay ko, pero kinopya ko ang file sa drive na ito. Isa lang ang nasa isip ko noon. Kailangan ng ebidensya. Pero naduwag ako. Pag-amin niya, ang boses ay puno ng sakit. "Hindi ko ito dinala sa pulis. Itinago ko. Itinago ko sa loob ng journal na ito na parang isang sumpa. Hindi ko kailanman nagawang panoorin. Hindi ko kinaya, pero hindi ko rin ito nagawang itapon." Humarap si Mara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang video?" Tumango si Calvin. Ang video ng lahat ng nangyari. Parang huminto ang hangin sa silid. Ang ebidensyang pinangarap ni Marian. Ang patunay na magbibigay sa kanya ng katarungan. Nasa harapan niya lang pala sa lahat ng oras. Hawak ng taong kasama niya. Dahan-dahang lumapit si Mara sa mesa. Ang kanyang mga kamay
ay nanginginig ng husto habang inaabot ang maliit na USB drive. Malamig ito sa kanyang palad. Kasing lamig ng gabing iyon. Ito na ang pagkakataon natin, Mara, sabi ni Calvin. Hindi para sirain sila, kundi para ilabas ang katotohanan, para marinig sa wakas ang boses na pinilit nilang patahimikin. Tinitigan ni Mara ang USB drive. Ito ang kanyang bangungot, nakakompress sa ilang gigabytes. Ang paghawak lang dito ay nagbalik ng lahat ng sakit. Ngunit sa ilalim ng sakit, may ibang sumisibol. Hindi galit, kundi isang tapang na matagal nang nawala. Ang tapang hindi ni Mara Villarreal, ang reyna ng paghihiganti, kundi ang tapang ni Marian de la Riva, ang babaeng gusto lang mabuhay muli. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Calvin. Sa unang pagkakataon, hindi na pagdududa ang nakita niya rito, kundi isang basag ngunit tapat na pagsisisi. Wala tayong pera. Paano natin gagawin ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Calvin. May mga bagay na hindi nabibili ng pera. Mayroon akong plano. Ang kailangan ko lang ay ang oo mo. Hindi na nagdalawang isip si Mara. Isinara niya ang kanyang palad. Mahigpit na hinawakan ang USB drive, ang kanyang sandata, ang kanyang katotohanan. Gawin natin ito? Sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Pero hindi para kay Mara. Gawin natin ito para kay Marian. Kinaumagahan, ang araw ng kasal ni Samuel, tumayo si Mara sa harap ng salamin sa kanyang silid. Nakasuot siya ng isang simple ngunit eleganteng pulang bestida. Ang kulay ng dugo, ang kulay ng digmaan, ang kulay ng kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matalim. Wala na ang bakas ng mga luha, wala na ang anino ng pagkasira. Ang babaeng nakatitig sa salamin ay hindi na biktima. Isa siyang bagyo na paparating. Oras na. Ang simbahan ay napuno ng mga bulong at bulong-bulungan. Ang bawat upuan ay may nakaupo. Karamihan ay mga kilalang personalidad sa politika at negosyo. Pawang masisilaw sa ningning ng kasalan nina Samuel de Leon at Sofia de Villa, ang anak ng mayor. Ang mga bulaklak ay sariwa at mabango. Ang ilaw ay malambot at romantiko. Ang musika ng organista ay punong-puno ng pag-asa. Isang perpektong simula ng isang perpektong buhay. Nakatayo si Samuel sa altar, nakangiti na para bang wala siyang anumang lihim na itinatago sa loob ng 15 taon. Sa kanyang tabi, ang mayor. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Ang lahat ay nakasentro sa kanilang tagumpay. Ang tanging hindi alam ng lahat ay hindi ito isang kasal. Ito ay isang bitag. Sa isang control room sa likod ng simbahan, si Calvin ay nakaupo sa harap ng isang serye ng mga monitor. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, nakatuon sa bawat detalye. Sa isang screen, nakita niya si Mara. Nakatayo ito sa labas ng simbahan, nakasuot ng simpleng pulang damit. Ang muka ay kalmado at determinado. Ang kanyang hitsura ay hindi pangkaraniwan sa isang bisita, ngunit wala namang makakapansin sa kanya sa gitna ng dami ng tao. Ready ka na ba, Mara? Bulong ni Calvin sa kanyang comms, isang maliit na earpiece na halos hindi napapansin. More than ready, Calvin, sagot ni Mara. Ang boses ay kalmado. Gawin na natin ito? Hinawakan ni Calvin ang USB drive na ibinigay ni Mara. Ini-insert niya ito sa isang portable media player na nakakonekta sa projector ng simbahan. Ang lumang projector na dapat ay gagamitin para sa mga montage ng mag-asawa. Humugot siya ng malalim na hininga. Walang atrasan. Sa loob ng simbahan, nagsimulang lumakad ang magandang bride na si Sofia sa aisle. Ang kanyang puting belo ay mahaba. Ang kanyang ngay ng ngiti ay nakakasilaw. Tinitigan siya ni Samuel at sa sandaling iyon, mukhang nakalimutan niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan.
Nang makarating si Sofia sa altar, hinawakan ni Samuel ang kanyang kamay. Ang pari ay nagsimulang magsalita ng kanyang sermon. Ang mga salita ay tungkol sa pag-ibig at katapatan. Pagkatapos ng sermon, dumating ang oras ng pagpapalabas ng video montage ng mag-asawa. Dahan-dahang lumabo ang mga ilaw sa simbahan. Ang lahat ay excited na makita ang kanilang mga larawan. Ngunit nang mag-flash ang screen, hindi mga larawan ng mag-asawa ang lumabas. Ang screen ay naging itim. Pagkatapos, lumabas ang isang pixelated at malabong video. Ang unang tunog ay isang mahinang tawanan. Tawanan ng mga lasing na lalaki. Kasunod nito, isang mahinang hagulgol. Nagkaroon ng pagbulong-bulungan sa simbahan. Nagulat ang lahat. Ano ito? Sa video, nakita ang isang madilim na sulok ng hardin. Hindi masyadong malinaw, pero kitang-kita ang tatlong figura ng lalaki at sa kanilang paanan, isang figura ng babae, nanginginig. Ang tawa ni Lander, ang boses ni Hugo, at ang boses ni Samuel. Huwag kang mag-alala, Marian. Kaunti lang to, sabi ng boses ni Samuel sa video. Humigpit ang kapit ni Samuel sa kamay ni Sofia. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagkalito, naging gulat. Mula sa gulat, naging matinding takot. Ang mayor, na nakaupo sa unang hilera, ay napako sa kanyang kinauupuan. Nagsimula siyang intindihin ang nangyayari. Habang tumatagal ang video, mas nagiging malinaw ang bawat detalye. Ang mga hagulgol ay naging sigaw. Ang tawanan ay naging kasuklam-suklam. Ang mga bulong-bulungan sa simbahan ay napalitan ng mga gasp, ng mga hikbi, ng mga sigaw ng pagkadismaya. Ang mga tao ay nagsimulang tumayo. Ang mga iba ay napahawak sa kanilang bibig. Ang iba ay napahawak sa kanilang mga kasama. Sa altar, binitawan ni Sofia ang kamay ni Samuel. Nanlalaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa nakikita. Naglakad si Samuel paatras. Ang kanyang mukha ay puting-puti na parang patay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi sa takot, kundi sa isang matinding pagkabigla. Hindi totoo yan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Peke yan, frame up. Ngunit huli na ang lahat. Nakikita na ng lahat. Narinig na ng lahat. Ang video ay nagpatuloy at sa huling frame, isang boses ang narinig. Hindi ko gustong sirain ang buhay mo. Gusto ko lang ibalik ang katarungan sa buhay ko. Hindi iyon ang boses ni Mariana umiiyak. Iyon ang boses ni Mara Villarreal. Biglang lumiwanag ang screen. Hindi na ang madilim na hardin ang naroon, kundi ang mukha ni Mara. Nakatingin ng diretso sa kamera, sa mga mata ni Samuel, sa mata ng mayor, sa mata ng buong simbahan. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ngunit merong isang kakaibang kalungkutan. Napasigaw si Samuel. Napatakbo siya palayo sa altar, naghahanap ng lugar na maitatago. Pero wala na. Wala na siyang matatakbuhan. Ang mayor, sa wakas, ay nakabangon. Ang kanyang mukha ay galit na galit. Akmang aakyat siya sa altar para patayin ang projector nang biglang bumukas ang mga pinto ng simbahan. Dala-dala ang mga warrant of arrest. Pumasok ang mga pulis. Samuel De Leon, Lander Zamora, Hugo Serrano, you are all under arrest for the crime of sexual assault. Niyakap ni Sofia ang kanyang ama. Ang kanyang muka ay naliligo sa luha. Hindi makapaniwala sa nakita. Si Lander at Hugo na naroroon bilang mga bisita ay mabilis ding inaresto. Ang simbahan ay napuno ng kaguluhan. Mga sigaw. Mga tawanan ng mga reporter na nakapasok na rin. Ang mundo ni na Samuel ay gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang figura ang dahan-dahang naglakad papasok sa simbahan. Si Mara. Nakatingin siya kay Samuel na ngayon ay nakaluhod na, pinupusasan ng mga pulis. Walang tagumpay sa kanyang mga mata. Tanging isang matinding kalungkutan. Nang makaramdam ng presensya si Samuel, tumingala siya. Nakita niya si Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pagkatalo.
Sinira mo ang buhay ko, sigaw ni Samuel, halos hindi na makahinga. Hindi ko sinira ang buhay mo, Samuel, sagot ni Mara. Ang kanyang boses ay malinaw sa gitna ng ingay. Sila ang sumira sa iyo. Sinira ka ng mga kasinungalingan mo. Sinira ka ng kapangyarihan mo. At sinira ka ng pagduwag mo. Hindi na siya nagtagal. Tinalikuran niya si Samuel at naglakad palabas ng simbahan. Sa labas, naghihintay si Calvin. Sinalubong niya ang tingin ni Mara. Walang salita ang kailangan. Tanging isang tango lang. Ang hustisya ay natupad, ngunit ang kapayapaan ay isa pa ring malayong pangarap. Ang sumunod na ilang araw ay tila isang malabo at nakakabinging ingay lamang para kay Mara. Ang lahat ng news channels, ang lahat ng social media platforms ay napuno ng balita tungkol sa pagbagsak nina Samuel De Leon, Lander Zamora at Hugo Serrano. Ang video ay naging viral. Ang pangalan ni Marian de la Riva ay binanggit, ngunit hindi na may kahihiyan, kundi may paghanga at pagkilala. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay na yon, ang naramdaman lang ni Mara ay ang nakakabinging katahimikan sa kanyang kaluluwa. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang penthouse na ngayon ay malinis na mula sa mga bubog at bakas ng nakaraang pagkasira. Pero ang loob niya ay basag pa rin. Ang paghihiganti ay natupad. Ang katarungan ay nakamit. Pero bakit walang saya? Bakit walang kapayapaan? Ang tanging naramdaman niya ay ang isang matinding kawalan. Isang malaking butas sa kanyang dibdib na hindi mapunan ng anumang tagumpay. Ang paghihiganti pala ay hindi isang tasa na pupunuin, kundi isang hukay na hahukayin. At mas malalim ang hukay, mas matindi ang lamig at ang kawalan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang sofa, nakatitig sa walang buhay na screen ng telebisyon, may kumatok sa pinto. Hindi siya kumibo. Inakala niyang si Calvin iyon, ngunit hindi niya pa rin ito kayang harapin. Ang sakit ng pagtataksil nito ay sariwa pa rin. Ngunit ang katok ay umulit, mas malumanay. Tumayo si Mara at naglakad papunta sa pinto. Hindi na siya nag-abalang tumingin sa peephole. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo si Calvin doon. Ang kanyang mukha ay payat at ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng pagod at pag-aalala. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na bag ng takeout food at isang bote ng sparkling water. Nagugutom ka na ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Hindi sumagot si Mara. Hinintay niya lang itong magsalita. Hindi ako umalis, sabi ni Calvin. Nasa kabilang kondo lang ako. Alam kong kailangan mo ng espasyo, pero hindi kita kayang iwan ng mag-isa. Dahan-dahang lumabas si Mara ng kanyang penthouse at naglakad papunta sa elevator. Hindi siya umakyat. Bumaba siya. Nagulat si Calvin, ngunit sinundan niya ito. Nang makarating sila sa parking lot, nakita ni Mara ang kanyang kotse. Samahan mo ako, sabi ni Mara. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Gusto kong magmaneho. Hindi nagtanong si Calvin. Sumakay siya sa passenger seat. Sumakay si Mara sa driver's seat at pinaandar ang sasakyan. Nagmaneho sila ng matagal. Walang direksyon. Lumabas sila ng syudad patungo sa baybayin. Nang makarating sila sa isang tahimik na beach, ibinaba ni Mara ang bintana. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay humaplos sa kanyang mukha. Pinatay niya ang makina. Ang paglubog ng araw ay unti-unting nagpipinta ng kulay orange at violet sa kalangitan. Nagtagumpay tayo, bulong ni Mara. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malawak na dagat. Oo, sagot ni Calvin. Pero hindi yan ang mahalaga. Kung gayon, ano ang mahalaga? Tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang kapayapaan? Bakit wala akong nararamdaman na kapayapaan, Calvin? Mas masakit pa rin kaysa dati. Hindi sumagot si Calvin. Hinawakan niya ang kamay ni Mara. Naramdaman ni Mara ang init ng kanyang palad. Hindi niya ito inalis.
Tama na ang paghihiganti, Mara. Sabi ni Calvin, ang kanyang boses ay matatag. Panahon na para magmahal ulit. Mahalin ang sarili mo. Mahalin ang buhay mo. Mahalin ang mga tao na nagmamahal sa'yo. Sa isang iglap, tila may nabasag sa loob ni Mara. Ang yelong bumalot sa kanya sa loob ng 15 taon ay dahan-dahang natunaw. Ang butas sa kanyang dibdib ay tila napuno ng isang mainit na damdamin. Nilingon niya si Calvin at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang saksi o isang duwag. Nakita niya ang isang taong mahal siya. Isang taong nanatili sa tabi niya sa kabila ng lahat. Naramdaman niya ang init ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng galit o luha ng pait. Ito ay luha ng paglaya. Hinigpitan ni Mara ang hawak sa kamay ni Calvin. Pagkatapos, dahan-dahan, yumakap siya rito. Sa loob ng yakap na yon, humagulgol siya. Hindi na ang hagulgol ng isang batang biktima, kundi ang hagulgol ng isang babaeng sa wakas ay pinapayagan ng sarili na huminga. Ang hagulgol ng isang kaluluwang nagsisimulang maghilom. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, naramdaman ni Mara na muli siyang nabubuhay. Ang araw ay tuluyang lumubog at ang dilim ay bumalot sa kanila. Ngunit sa dilim na iyon, mayroong isang liwanag na nagsisimulang sumilay. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ni Calvin. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Niyakap pa rin ni Mara si Calvin ng mahigpit. Hindi ko pa alam, sagot niya. Pero alam ko na kung ano ang hindi ko gagawin. Humiwalay siya. Tiningnan si Calvin. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng salamat. Mapapatawad mo ba ang sarili mo, Calvin? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nanunukso. Ngunit may bahid ng pag-unawa. Ang tanong ay hindi lang para kay Calvin, kundi para na rin sa kanyang sarili. 6 na buwan ang lumipas. Ang pangalang Mara Villarreal, ang reyna ng rehabilitasyon, ay unti-unti nang naglaho sa mga pahayagan at business journals. Ang kanyang dating imperyo ay naibenta na sa iba't ibang korporasyon. Ang penthouse na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan at pag-iisa ay matagal nang walang nakatira. Ngunit sa isang maliit at bagong pinturang opisina, sa isang di gaanong kilalang gusali, sa Quezon City, isang bagong pangalan ang nagsisimulang umukit ng sarili nitong marka. Paghilom Foundation, a new beginning for women. Sa loob, abala ang mga tao, mga social worker na nakikipag-usap sa telepono, mga abogado na nagbibigay ng libreng konsultasyon, at mga volunteer na nag-aayos ng mga relief goods. Sa gitna ng lahat ng ito ay isang babae. Nakasuot ng simpleng puting blusa at maong. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Ang kanyang ngiti ay hindi nakalkulado. Ito ay totoo. Ito ay mainit. Marian, may bisita ka. Sabi ng isang batang volunteer, nakangiti. Tumango si Marian de la Riva. Salamat, Ana. Papasukin mo na siya. Pumasok ang isang babaeng tila na sa edad 20. Ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng takot, ngunit may bagong kislap ng pag-asa. Ma'am Marian, sabi ng babae, bahagyang yumuko. Gusto ko lang po sanang magpasalamat ulit. Dahil po sa tulong ng foundation, nakakuha na po ako ng bagong trabaho at ligtas na po ang mga anak ko. Walang anuman, Lisa, sagot ni Marian. Tumayo at niyakap ang babae. Hindi kami ang dapat mong pasalamatan, kundi ang sarili mo, dahil pinili mong maging matapang. Nang makaalis ang babae, napabuntong hininga si Marian, isang buntong hininga ng masarap na pagod. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang mga taong naglalakad sa ibaba. Ang bawat isa ay may sariling kwento, sariling laban. Mukhang maganda ang araw mo. Isang pamilyar na boses ang naririnig niya mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Calvin, may dalang 2 tasa ng kape. Ang kanyang nangiti ay abot tenga.
Wala na rin ang bigat na dati laging bakas sa kanyang mga mata. Laging maganda ang araw dito. Sagot ni Marian. Tinanggap ang isang tasa. Salamat. Wala iyon. Naisip ko lang, baka kailangan ng CEO ng konting pahinga. Biro ni Calvin. Hindi ako CEO. Isa lang akong tagapamahala. Pagtatama ni Marian, natatawa. Pareho lang iyon, sabi ni Calvin. Sumandal sa tabi niya sa may bintana. Ang kaibahan na lang, dati, mga kumpanyang babagsak ang sinasalba mo. Ngayon, mga buhay na. Nagkaroon ng komportableng katahimikan sa pagitan nila habang iniinom ang kanilang kape. Tiningnan ni Marian si Calvin. Sa loob ng 6 na buwan, marami ang nagbago. Natuto silang magpatawad, hindi lang ang isa't isa, kundi pati na rin ang kanilang mga sarili. Ang kanilang relasyon ay hindi na pinuno at tagasunod. Ito ay partnership. Isang pag-ibig na binuo mula sa mga abo ng nakaraan. Naalala mo ba noong tinanong mo ako kung mapapatawad ko ang sarili ko? Biglang sabi ni Calvin. Tumango si Marian. Sa tingin ko, ngayon, masasabi kong oo. Patuloy ni Calvin. Dahil ang pagpapatawad pala ay hindi isang beses na desisyon. Isa siyang araw-araw na proseso, katulad ng pag-ibig. Hinawakan ni Marian ang kamay nito. Tama ka. Nang hapon na yon, matapos ang trabaho, magkasama silang naglakad sa isang parke na malapit sa opisina. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang sinag sa mga puno. Umupo sila sa isang bench, pinapanood ang mga batang naglalaro, ang mga mag-asawang magkahawak kamay na naglalakad. Isang eksena ng simpleng buhay, isang eksena na minsan ay inakala ni Marian na hindi na niya mararanasan pa. Masaya ka ba, Marian? Tanong ni Calvin. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Hindi agad sumagot si Marian. Tumingala siya sa kalangitan nang unti-unti nang nagiging kulay kahel. Isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oh, sagot niya. Pero hindi ito ang uri ng kaligayahan na walang sakit. Ito ang kaligayahan na natagpuan sa kabila ng sakit. At sa tingin ko, iyon ang pinakamatamis na uri. Sumandal siya sa balikat ni Calvin. Hinawakan ni Calvin ang kanyang kamay. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw. Alam mo, sabi ni Marian sa huli, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ang hustisya ay simula ng paghilom, hindi katapusang. At sa pagkakataong iyon, alam niyang hindi na siya si Mara Villarreal, ang babaeng nabuhay para sa paghihiganti. Hindi na rin siya si Marian de la Riva, ang biktimang walang magawa. Siya na si Marian, isang babaeng pinili ang maghihilom, isang babaeng pinili ang magmahal muli, isang babaeng sa wakas ay malaya na.